tayo nga po ay may sisimula na sa ating pag-aaral, no? At tayo patuloy siyempre sa huling kabanata ng Aklat ng Isaya. Pero nasa una't pangalawang talata pa lang po tayo, no? So, pero bago ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, at dakila sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na buhay, kalakasan, at patuloy na proteksyon, provision. Panginoon, maraming salamat sa ligtas at maayos na nakarating kami ni Pastor Dom, galing Bataan, ako po galing sa work. Maraming salamat po. Yan pa lang po ay patuloy kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo. Naway ang gabing ito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Ikaw ang mapapurihan, maparangalan. Ikaw po ang aming maitaas, Panginoon. Naway ang mga kapatid ay makasama namin sa online. Sabay-sabay kami matuto, Panginoon, sa iyong mensahe, sa iyong nais na ituro ngayong gabi. Gabayin niyo po kami, Panginoon. Ikaw po manguna. Sa iyo lang po ang mapulit parangal. In Jesus' name, Amen. Ayan, so, yan, magandang gabi sa mama ko, no? Miss you, ma. Makinig ka lang. Ayan, so, habang nananahi ka, makinig ka, no? Ayan, so, mahalaga po na ating maunawaan, no? Ang huling kabanatang ito ay talaga namang tumutukoy sa plano ng Panginoon, sa propesiya, no? Na isinulat nga po ng propeta Isaiah, na na-discuss natin kagabi, no? Actually, maikli lang yun. Pero yun po yung kabuuhan, no? Na mensahe ng buong kabanata na tumutukoy nga po sa mga tema na pagtunay na pagsamba at tumutukoy dun sa huwad na pagsamba. So, yan po yung ating tatalakayin sa gabing ito, no? Meron din tayong tatalakayin tungkol sa paghatol, no? At sa pagbawalang sala. At nandun din siyempre yung bagong langit at bagong lupa na talaga namang ito yung dapat nating maunawaan, no? Ang daming pag-uusap sa bagay na to, no? Actually, kabuuhan ng Isaiah 66 ay tumutukoy sa soberanya ng Panginoon, sa gagawin ng Panginoon, sa plano niya, sa pagsisisi. Andun yung, siyempre yung pinaka is yung pagpapanumbalik, which is, or the restoration, no? Na nagbibigay sigla, no? Para sa atin, no? Ito yung pag-asa po, lalo sa mga taong hindi na ang daming hindi nakakita ng katotohanan dahil sa ganitong dahil sa mga maling pamamaraan. Pero dito sa ating pag-aaral po, actually ang dami ko po natutunan, no? Ito ay tumatalakay sa mga pangyayaring tiyak na magaganap nga po sa bayang Israel sa mga araw sunod ng pagkamatay ng dakilang propeta. So, the main audience, siyempre, ang Israel, at ito'y tumutukoy din sa bagong Jerusalem, no? At siyempre, tumutukoy ito sa atin, sa panahon natin, sa dulong panahon, sa muling pagbalik ng Panginoong Hesus, sa kanyang gagawin, sa kanyang lilikhaing bagong langit at bagong lupa. Ngayon, ang tatalakayin po natin ay ang verse 1 at verse 2, no? At ito ay mayroong tema ng tumutukoy sa soberanya ng Panginoon at syempre doon sa maling walang makapag kasya or hindi madadala ng gawa ng tao ang Panginoon, no? At yan, so makikita natin may dalawang section ang dalawang talatang ito. Ito ay tumatalakay, unang section ay tumatalakay sa kalawakan at kamahalan ng Diyos. So, ang pangalawang section naman ay nakatuon po sa pagnanais ng Diyos para sa mga kababaang loob, no? Yung lumalapit, nagsisisi, totoong nananampalataya, no? Na lingkod ng Panginoon. So, dito sa verse 1,
Sinabi dito, ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tuntungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? So, makikita natin na nandun yung yung deklarasyon ng Panginoon na nagpapakita ng kapangyarihan o isang makapangyarihan deklarasyon ng Diyos na yung binibigyan din dito syempre yung kanyang soberanya at tendensiya, no? Hindi hindi na affected ng any kind of matter, no matter of time, matter of space, matter of hindi siya so kumbaga siya yung lumikha. Yan, so ang sovereignty ay hindi ito nangangailangan ng anumang opinion ng tao, no? Ito syempre base ito sa kanyang absolute and independent authority. So ito po ay isang state possesses to govern itself, its territory, and its population without external interference. Sa kanya po ito, no? Siya po yung sa kanya lahat, no? Walang kinalaman ang tao dito. Hindi niya kailangan ng advice ng tao, kundi sa kanya. No? Kaya po siya yung nasa kakaalam ng lahat. Siya yung lumikha ng lahat. So, hindi natin siya pwedeng questionin or something na utusan, no? Dahil siya nga po ay makapangyarihan. Yan. So, siyempre, transcendence ay refer to the state of rising above, going beyond, and surpassing ordinary limitation. So, hindi siya affected, no? ng time, matter, and space, no? So, ibig sabihin, wala siyang pinagmulan, wala siyang Diyos siya no? Kasi kung affected siya or siya ng time, space, o matter, hindi siya Diyos, no? So, ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ay nagpapaalaala sa kanyang bayan na hindi siya limitado. So, again, yan po yung dapat na maunawaan natin, no? Na nature ng Panginoon. Ewan ko ba, ang daming mga tanong ng mga hindi na pag-iisipang tanong, no? Na bakit daw inayaan ng Diyos ganito, bakit gumawa ang Diyos na ganito. So, hindi nila naiintindihan yung salita ng Panginoon. So, yun lang po yun, no? First Corinthians 2:14, no? Yan. Ang konteksto ng pangkasaysayan, ito ay binibigkas noong panahon ng mga Israelita at ito ay lubos na nakadikit sa kanilang templo sa Jerusalem. Dahil nga po sila ay sumasamba, no? Sumasamba sila at tinitingnan nilang parang basis or is the temple, no? The temple. Doon sila nakatingin, no? Doon sila parang once sila ay sumamba ay doon nila naluluguran ang Panginoon, no? So hindi tinatanggihan ng Diyos ang templo o magagawain ng pagsamba. Ngunit itinatama ang anumang maling akala na ang mga panlabas na istruktura o ritual lamang ang makapagtitiyak sa kanyang presensya. So yun po yun, no? Ito yung naipamuhay ng mga tao nang patuloy silang nagsumamba, kaya lang yun nga, no, nakabase sila doon sa tradition, sa kultural, no, sa traditional, at nakita natin na hindi to bukal or yung mula sa puso nila, no? Yan, so marami tayong natalakay about sa kanilang pagsamba, pag-aayuno, pero hindi tugma doon sa laman ng puso nila. Yan, so ang talata ay binigkas noong panahon nga po ng Israelita na ito ay nahulog sa mga ritual na sumusunod sa formalismo or sa mga traditional o legalismo, na ito ay nandun yung legalismo ng relihiyon, ngunit pinababayaan ng tunay na debosyon sa Panginoon, no? Practices, yan po yung kanilang naipamuhay, no? But yung totoong pagsamba, nandun yung kababaang loob, nandun yung pagsisisi, nandun yung pag-amin, wala po, no?
kundi practices lang, as in talagang ano lang yung nakagawian nila. Kaya nga, yun yung paalaala palagi na baka mamaya yung pagsimba mo, yung pag-aaral mo ay compliance na lang. Beware. yun po yung laging ano, kaya nga mahalaga yung pagsusuri sa sarili. Teka, ito bang 8 p.m. na to is, ano ba to, devotion ko pa rin ba to o baka compliance na lang? O baka mamaya ito ay nakakasanayan ko lang, no? So, ginagawang routine. So, yun po, no, nakita natin sa buhay ng mga Israelita na sila ay na ano ng ano kumbaga na nahook sila doon sa legalismo. Kasi yun ang itinuro, yun ang nakita nila sa mga nauna, no? Yan. So, ang imaheng ginamit sa talatang ito ay may malalim na simboliko at ipinaparating nito na ang ilang mahalagang tema na may kaugnayan sa mga mananampalataya sa panahon ngayon. So, ang unang bahagi, ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tungtungan. Doon pa lang po makikita na natin na gaano ka powerful, no, yung authority ng Panginoon. Yan, so ito ay nagbibigay diin sa trandensiya at soberanya ng Diyos. Ito ay nagsasalita tungkol sa kalawakan at kadakilaan ng kanyang banal na presensya. Mahabang siya ay nakaupo sa kalangitan na namamahala sa lahat ng nilikha, ang imaheng ito ng makalangit na trono ng Diyos ay isang karaniwang motibo sa buong Biblia at ipinapaalala sa atin ang kanyang kamahalan at kapangyarihan. So, ito yung lagi nating natatalakay na karakter o sino ang Diyos, ano ang Diyos, ano ang meron sa Diyos. This is the ultimate na information na dapat natin maunawaan. Siya po yung lumikha, no, tungtungan niya lang yung lupa, no, which is ito yung ginodiyos ng tao. Ito yung sinasamba ng tao, no? Ito yung mga bagay dito sa mundo. Pero kay Yahweh, ito ay isang lang, no? Isang tungtungan. So, hindi naman sa pero makikita natin kung gaano dapat natin maunawaan sino ang Diyos at gaano dapat natin siya paano natin siya samba, no? Yan, so ito ay ang langit ay aking trono, so itinatampok ang tumutukoy sa soberanya at kamahalan ng Diyos. At ang lupa ang aking tungtungan, siyempre, ang lupa bilang tungtungan ng Diyos ay nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan sa pisikal na mundo. So ito ay patuloy na tinatalakay o nagmumungkahi na habang ang Diyos ay transcendente, siya rin ay nasa emanente. Eminence, what's so? Eminence. Yan. So, may otoridad sa lupa. At mababasa natin to sa Maawit 110 at verse 1 at mga Gawa 7:49, no? 7 chapter verse 49 na nagbibigay diin sa kalawakan ng presensya ng Diyos at sa kanyang kontrol sa lahat ng nilikha. So, yung sinasabi ng iba, no, na nakikita pa ba ng Diyos yung buhay ng iba, bakit naghihirap? Alam po ng Panginoon yan, no? At yan po ay walang nangyayari sa mundo na nakakaligtaan ng Diyos, hindi po, no? Kaya po ganyang kalawak ang ng Panginoon, no? Yung kanyang presensya, sakop ng kanyang presensya. So, ay kalamang bahagi ng talata, saan naroon ang bahay na inyong itinatayo para sa akin at saan naroon ang aking pahingahan? So, nandun po yung pagtatanong ng Panginoon. So, isang hamon na palagay ng tao na maaaring magtayo ng isang tahanang karapat-dapat sa Diyos. Subalit, yun nga po, no? No one can contain God, no? Sa mga gagawin ng tao o sa struktura na gagawin ng tao. So, tandaan na pinapaalala ng Diyos sa talatang ito na yun nga po, no, hindi limitado ang Panginoon.
Subalit, walang sino man o ano man ang kayang limitahan o yun nga, yung struktura na gagawin na para sa Panginoon. So, walang magagawa. Kasi siya nga ang lumikha eh. No? At ang tanging gusto ng Panginoon, syempre, yung pagpapakumbaba, no? Yung tinutukoy dito sa susunod na parirala. Yan, so gayon pa man, ilinaw ng tugon ng Diyos na pamamagitan ng propeta Isaiah ang mga ganitong construction ng tao ay hindi sapat. No? Sinabi po dito na hindi sapat upang masakop ang kanyang kalulatian o limitahan ang kanyang presensya. Walang sino man o ano man ang makakapag sa kanya, no. Kaya nga yung title po natin can contain God, no. So, yan. So, anong uri ng bahay? Siyempre, ito ay tanong na rhetorical na tanong na ito ay humahamon sa paniniwala ng mga strukturang gawa ng tao ay maaaring maglaman o magkulong sa Diyos. Subalit, wala, no? Pinapakita nito ang mga limitasyon ng templo. Limited lang. At hindi ito kayang sakupin or ilagay ang Diyos doon sa kanilang gagawin. Yan. So, saan magkakaroon ng kapahingahan? Ito ay nagbibigay diin sa transcendensya ng Diyos at ang kakulangan ng mga pagsisikap ng tao. So, tulad lang din po nung tinatalakay dito sa walang makapag-contain sa Panginoon o walang makapaglagak, no, doon sa wala silang makayang gawin ang tao na pwedeng pagpahinga ng Diyos kasi nga siya ay transcendent, no. So talata ito ay tumutukoy sa tema ng kabanalan ng Diyos na nakita natin na siya ay nakaupo sa langit at nakatapak at tungtungan ay lupa, nagbibigay diin sa kanyang transcendensiya at paghihiwalay mula sa nilikhang mundo. So hindi siya sakop ng anumang ng oras, ng anumang matter, anong bagay o ng kahit anong space, no. Siya ay sobrang masasabi yun nga, transcendent nga. Yan. So mahalaga ang konteksto ng talatang ito dahil ito ay nasa dulo ng aklat ng Isaiah na kung saan ang propeta ay naghahatid ng mensahe ng paghatol at pag-asa. Paghatol, siyempre para sa mga nagimagsik sa Panginoon o tumalikod, at siyempre pag-asa sa mga tao ng Israel na muling i-restore ng Panginoon. Kaya nandun lagi yung kanyang alok ng pagsisisi, pagpapanumbalik sa kanya. So, again, ito ay isang talata na makapangyarihan at naghahatid ng mahalagang tema ng transcendensiya, kabanalan at tunay na pagsamba sa Diyos. Yung pagsamba na nakabase lang, no, sa kultura, sa tradisyon ay nakita natin na dito sila, no, namulat sila or nasanay sila sa ganong pagsamba, ngunit hindi nakabase, no, sa original, which is yung totoong devotion sa Panginoon. Yan. So, alam ng Panginoon yan at hindi natin to maikakaila. O hindi natin to maitatago sa Kanya. So, ang imaheng ginamit sa talatang ito ay mayaman sa simbolismo, nagpapahayag ng malalim na mensahe tungkol sa kalikasan ng Diyos. So, hinahamon ito ang ating tendensiyang pantao na ikulong at kontrolin ng Diyos. So, subalit hindi ito mangyayari, no? So, ginagabayan tayo na lumapit sa Kanya na may kababaang loob. Ito po yung mas gusto ng Panginoon, no? Sa Kanyang bayan, sa bayan ng Israel, nandun yung paghanga at paggalang. So, yung paghanga, siyempre sa Kanyang nilikha, no? Napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa lahat, no? Perfect creation. Yan. So, nandun yung ating pagpupuri sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang ginawa, no? At ito ay nagsisilbing napapanahong paalaala para sa mga mananampalataya na patuloy nating dakilain, papurihan, parangalan ang soberanong ang Diyos, no, bilang soberanong Panginoon ng lahat ng nilikha at sambahin
siya ng may pusong mapagkumbaba, no? Yung totoong sumuko sa Panginoon. Yan. So, sa unang hari 8:27, sa pagtatalaga ng templo, kinikilala ni Solomon na ang langit, maging ang pinakamataas na langit ay hindi ka magkasya. Gaano pa kaya ang templong ito na aking itinayo? So, andun yung comparison, no, na kinumpare yung templo at sa langit. So, paano nga naman? So, doon pa lang po, no, ito ay tumutugon na dito sa talatang 1, no? Sa mga gawa 7:48-50, sinipi ni Esteban ang talatang ito na nagpapatibay na ang Diyos ay hindi nananahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay ng tao. At sa awit 24 verse 1 and 2, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito ay sumasalamin sa katotohanan na soberanya ng Diyos. Yan. So, kaya tayo ay patuloy na dapat lahadan na unahin ang diwa ng pagsamba kaysa sa anyo nito. Patuloy tayong nahamon na manampalataya at suriin ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga nandun po lang yung word na beware eh. Beware. Search me, O God. No? Tandaan na tinitiyak nito na hindi nakasalalay sa mga panlabas na tradisyon, kundi nakaugat sa isang tunay na puso ng devotion. From the word devotion, from the word yung commitment, no? Yung nakadikit talaga, yung talagang tunay na may relasyon sa Panginoon. Covenant. Yan. So hinikayat din tayo nito na ang mamananampalataya na makita ang buong mundo. Ang mundo bilang is nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Sana ito po yung isa pang maunawaan natin, no, na kontrol ng Diyos ang mundo, no. Ito ay dapat mas magbigay sa atin ng pag-asa na walang hindi kayang lutasin ang Panginoon, walang hindi nalalaman ang Panginoon. So tandaan na pinapakita ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kanyang pagiging madaling matagpuan o yun madaling malapitan, no? Tayo lang po ay maging tapat sa kanya at syempre yung pagnanais na manirahan kasama ng kanyang mga piniling tao. So hindi lamang po engranding templo, kundi nandun pa rin yung simpleng buhay. So kaya tayo ay lagi nating tandaan na ang Panginoon, ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi limitado, no? Nakita natin kung paano niya ginabayan ang kanyang bayan. At ganun sa atin sa kasalukuyang panahon na tayo patuloy na pinapaalalahanan ng ating pag-aaralan na ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos ay palaging present, no? Kaya dahil pinipili ng walang hanggan Diyos na maging malapit sa atin, no? Laging gusto niya na sa kanya tayo umasa, sa kanya tayo magtiwala. So again, tandaan natin sa John 4 verses 21 to 24, sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana na ang pagsamba ay hindi na limitado sa mga partikular na lugar, kundi tungkol sa pagsamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. At si Jesus bilang Diyos sa laman ay sumasagisag sa presensya ng Diyos sa gitna natin. John 1:14. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, si Jesus ay naging pundasyon ng isang espiritual na templo sa Ephesians 2:19 to 22 na nagbibigay daan para sa Diyos na manirahan sa kanyang mga tao. We are the temple of God at the Holy Spirit, no? At that's the true Christian, no? Kasi nanirahan po sa atin ang banal na Espiritu. Okay, so again, ito ay walang kupas na palahala ng kamahalan ng Diyos, ng kanyang mapagmahal na pagnanais na manahan kasama ng kanyang mga tao. Kaya tayo ay patuloy na minanawagan na tayo ay sumamba
magsamba, mag-ayuno sa Panginoon ng tapat na may kababaang loob. Siyempre, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, hinahamon tayo nito na pagnilayan ang ating relasyon sa Kanya. Ating suriin palagi, no? Baka tayo ay nagiging complacent na, nagiging kampante na tayo, no? Yung confidence, nagiging overconfidence na. So, patuloy tayo magtiwala sa Kanyang soberanya at ipagdiwang ang biyayang inaalok sa pamamagitan, siyempre, ng Panginoong Hesus. So, ano yung biyaya, no? The Christian life, the unmerited favor, no? At yun po yung patuloy nating ipagpasalamat sa Panginoon. At siyempre, itong plano ng Panginoon sa dulong panahon, no? Yung makasama ang kanyang mga tapat na lingkod at tayo ay magpupuri sa Kanya. Yan, so, verse 2, sa lahat ng bagay ako ay may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako ay nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi, sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. So, isang talata na tumutukoy nga po, no, sa kapangyarihan ng Panginoon na siya ang lumikha ng lahat, na siya ang may-ari ng lahat. So, isa lang po ibig sabihin niya, no, na pinapakita dito yung tunay na otoridad ng Panginoon sa lahat. Yung pagpapakumbaba na tumutukoy sa ugali ng tao, no, yung paglapit sa Panginoon na may kababaang loob, na may pagsisisi, ay mahalaga, no, mahalaga para sa Panginoon. Mahalaga ito na makita sa atin kasi marami talagang namumuhay ngayon na akala nila nagsisisi sila, pero ito po ay peke, no? So, tandaan sa mga naunang kabanata na ating pinag-aralan, ang Diyos po ay nagsasalita, siyempre sa pamamagitan ng propeta Isaiah, na tungkol sa kanyang paghatol, no? Paghatol, paghuhukom sa mga taong nanlaban or namuhay sa masama, namuhay sa kasalanan, at hindi nagsisisi, no? At ano ba yung laging alok ng Panginoon sa bawat pag-aaral natin? Pagsisisi, pagpapanumbalik. Subalit, may mga taong hindi nagsisisi. Kaya habang nangangako ng pagtubos ang Panginoon, ay nandun po yung palaging pagsuko. Kaya nga nandun po yung pagpapanumbalik. So, sa kabanatang ito, ang konteksto ay umiikot sa sukdulang otoridad ng Diyos at sa soberanya na binibigyang diin na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Panginoon. No? Mula sa Panginoon, walang nagawa anuman ng tao. Lahat ng ating nagagawa dito ay galing pa rin sa Panginoon. So, sa pamamagitan ng talatang ito, inihanda ang sitwasyon para sa mensahe sana at atensyon ng Diyos ay nakatuon sa mga humble or mapagpakumbaba at nagsisising mga puso. Totoong nagsisisi po, ha, no? So nandun po yung tapat at totoong pagsuko sa Panginoon. So ang unang bahagi ng talata, sapagkat ang lahat ng mga bagay na yun ay nilikha ng aking kamay, at ang lahat ng mga bagay na yun ay nangyari, sabi ng Panginoon, ito ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng Panginoon at ang katotohanan na lahat ng bagay na umiiral na nakikita natin dito sa mundo ay nilikha niya. Nilikha ng Panginoon at tayo ay walang pag-aari dito, no? So, ang deklarasyong ito ay nagsisilbing paalaala sa mananampalataya. Naganap na ang kapangyarihan at otoridad ng Diyos sa lahat ng bagay. Alam niya, no, yung mga nabibuild or na-establish or na-produce, no, yung mga trending ngayon, no, ayan po yung lahat ay galing pa rin sa Panginoon, no. So ito ay nagsisilbi rin itong kaibahan sa ikalawang bahagi ng talata kung saan inihahayag ng Diyos ang kanyang particular na focus. Ito ay tumutukoy sa ngunit sa taong ito ay titingnan ko
maging sa kanya na dukha at may pagsisisi espiritu at nanginginig sa aking salita. So, nagsisisi sa espiritu, ito yung totoong paglapit, pagsuko at pagpapakumbaba. So, ito nagbibigay paalaala sa bawat isa na tayo ay lumapit, no? Ang remorse kasi is parang yung ginawa lang ni Judas, no? Parang nag-guilty lang, something like that, no? Yun namang isa ay parang pwedeng nalungkot lang or feeling affected lang, emotional lang. Pero yung repentance kasi is totally yung changing mind, metanoia, no? At ang salitang tumingin ay ibig sabihin lumapit, magsisi, ito ay tumutukoy sa totoong saloobin, no? Na inilalahat o pinapahayag sa Panginoon na ito ay may totoong pagsuko at nagsisilbing tunay na pagsisisi sa harap ng Panginoon. So nanginginig siya sa isang salita, ito naman po yung takot, no? Takot sa salita ng Panginoon, na nandun yung totoong pagsunod. So ito ay pawang tumutukoy sa pagpapakumbaba, pagsisisi, at paggalang. So, karamihan, yung nagsishare ng mga testimony na nakarinig daw sila ng worship song, naiyak sila, na feeling na guilty sila. So, minsan ito po ay pandaraya ng emosyon, no? So, maging maingat po tayo sa ating mga pwedeng ito ay nag-guilty ka lang. Pwedeng tinamaan ka lang, no? At kaya piling mo umiyak ka, ikaw nagsisisi na. So, medyo mababaw po, no? At sana tayo ay maging sigurado, no? Sigurado ang totoo pong nagsisisi o totoong sumuko sa Panginoon ay hinahayaan ng Panginoon sa buhay niya. Ang Panginoon na po yung nangunguna, hindi na po yung sarili, no? Kaya nga yung Luke 9:23, deny yourself, no? Follow me, gayahin mo ako, no? So, totally, naka-focus na po sa Panginoon. Hindi na sa ating mga sarili. Hindi na tayo nakatingin sa sarili natin. Hindi na tayo nakatingin sa ating mga papuri, no? Although minsan talaga mararamdaman natin yun, pero yung totoo po yan, si Peter talaga nagrepent, no? Kaya nga bumalik siya kay Jesus, kasi si Judas hindi siya bumalik kasi nagpakamatay siya. So anyway, ito yung lagi namin paalaala dun sa Black App, no, dun sa TikTok. Marami kasi nagsi-share, so balit nakikita namin nila na nakabase na sila dun sa emotion, At alam po ng Panginoon kung totoo kang nagsisisi, kung totoo kang lumalapit sa Kanya, or ito ay self-deception lang. So, tandaan na ito ay alam ng Panginoon. No? Alam ng Panginoon kung tunay kang lumalapit sa Kanya or pinapakita mo lang sa tao na ikaw ay ginagawa mo tong bagay na to. So, tulad nung sa talata 1, no, na sila ay namuhay sa tradisyon, sa legalismo, no? Akala nila yun na yun, which is talagang mababaw, no? Huwad na pagsisisi, huwad na pag-ayuno o pagsamba sa Panginoon. Ayan, so sa pangkalahatan ng talata ito ay nagpapahiwatig ng mensahe ng pinahalagaan ng Diyos ang pagpapakumbaba at pagsisisi higit sa lahat ng bagay. Kaya nga po yung kinalakihan ko, no, which is nasa Biblia, na ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. No, kaya mahalaga po na suriin natin. No, minsan, honestly, dati gustong kong mapansin, gustong kong maging bida. Jollibee nga daw tawag sa akin, mabida ako . Pero sa ngayon po, parang, alam mo yun, mayroon po kasi kaming grupo sa TikTok, no, na pag kami nagsama-sama talaga sa isang live, wala kami pinag-uusapan kundi about Christ lang talaga, no, about sa Kanya lang, siya lang talaga yung aming kinikwento, no, hindi kami nakatingin sa apology,
Kasi ecology, yan ang ating yun sa sarili. So, again, isang ano po, no, paalaala ng talatang ito na mas pinapahalagahan ng Panginoon ang mapagpakumbabang puso, humble heart, and obedient heart, no? Doesn't matter kung ano pang ano mo, no, anong estado mo sa buhay, pero kung wala ka namang kababaang loob, no, baliwala po. It's nonsense, kumbaga. So, tandaan na tayo ay pinapaalalahanan sa talatang ito na mahalaga sa Panginoon ang lumalapit sa Kanya na may kababaang loob, na may totoong pusong nagsisisi bilang susi sa pagtanggap ng atensyon at pabor ng Diyos. Kasi ano po talaga to yung quotation na yun, actually nasa Bible talaga yun I mean, nasa Luke ata yun, no? Na talagang siya yung kinalakihan ko na mas nalulugod ang Panginoon sa taong may kababaang loob kaysa dun sa taong pinipilit na maging sikat o makilala sa sarili. So, tandaan, ito ay nagpapakita ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa isang katangian na pinapahalagahan at hinahanap ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ay isang palaala ng soberanya ng Diyos at ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagsisisi. No, makikita natin, no, yung sa publikano, sa pariseo, no, yung nagdasal, makikita natin kung sino yung pakitang tao lang, sino yung totoong humihingi ng tawad, no. First time to hear ecology. Now you know, Brother Edgar, no. So tumutukoy po yan sa sarili lang, no. Bida yung sarili. Actually, maraming mga sitwasyon, maraming mga panahon na kinausap ako dyan ni Pastor, no? Yung word na ako, me, myself, and I. So, doon po ako patuloy na na nagising, kumbaga, na-realize ko na totoo talagang minsan hindi natin intensyon na hindi tayo nakatutok sa sarili natin, pero the way we talk, kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yun po yung nagbibigay na interpretasyon na nakatingin tayo sa sarili natin. Glory to me, no? Ayan, that glory to me, no? Yun nga yung lagi kong paalaala na hindi na sapat, parang hindi na kailangan palagi yung papuri sa sarili. Which is, minsan talaga, hinahanap mo, pero balik mo agad sa Panginoon kasi hindi naman talaga sa iyo yun Kumbaga, ikaw lang ginamit niya, ikaw lang yung instrumento niya. So, yun po, no? Mahalaga sa Panginoon ang pusong mapagkumbaba, ang pusong totoong nagsisisi, kaysa sa mga taong nagpamalaki at nagmamataas. Ang mga talatang ito ay isang paalaala at nagsisilbing panawagan sa pagpapakumbaba, paggalang at pagsisisi na nag-aalok ng pag-asa sa mga kumikilala sa kanilang pangangailangan para sa biyaya ng Diyos. Ayan, pabida. Yan po yung naobserbahan ko sa sarili ko, no. Actually, nililimatahan ko rin yung pag-akyat sa mga panel sa TikTok. Dati talaga gusto ko umakyat, gusto mag-share, pero nilalapit ko sa Panginoon, Lord, ikaw ba talaga yung napapapurihan ko, baka sarili ko lang. So, mahalaga na tayo po ay nagpapasuri sa Panginoon. So, sa talatang ito ay paalaala sa lahat na ang Panginoon ang lumikha ng lahat, magmamay-ari ng Panginoon ang lahat ng bagay dito sa mundo. Anyang lilikha, tayo mismo ay kanyang magmamay-ari, no? At again, nalulugod ang Panginoon sa mga taong may mababang loob at may totoong pagsuko sa Kanya. Yan po mga kapatid, dyan po muna tinatapos ang ating talakayan. Sana po marami tayong natutunan, no, sa dalawang talatang ito na yung pagsamba ay konektado po yan sa kababaang loob. Konektado po yan sa tunay na pagsisisi. Kasi baka tayo ay nagsisinungaling lamang.
PhD, puro hangin ang dala. PhD, talagang hangin ang dala. Yan. Anyway, yan po natin muna tinatapos ang ating talakayan. Sa dalawang talatang ito, nakita natin ang tunay na otoridad ng Panginoon, ang kanyang soberanya, ang kanyang tendensiya, at syempre, ang buhay ng mananampalataya na dapat na nakikita, no? Na nalulugod ang Panginoon sa may humble heart at obedient heart. Lalo-lalo na yung sa salita ng Diyos. So, yan po, no? Another checklist or other pwede nating pagtuunan ng pansin, pagnilayan, no? Especially yung nilalaman ng ating puso. Kaya mahalaga po na yung mga baggages, napupunta na tayo dito, kailangan natin pailinis sa Panginoon, no? Pakalkal natin, pahugot natin lahat, para lahat po is maging puro, maging banayad, no? Natulad ng puso ng Panginoong Hesus Kristo. Banayad at humble. Yan po, tayo po ay manalangin. Panginoon, na dakila sa lahat, maraming salamat po sa mensahe mo sa gabi ito. Naway ang mga kapatid na kasama ko dito ay natuto, Panginoon, natutunan namin, naunawaan namin, at may pabuhay namin ang kababaang loob at ang tunay at buong pusong pagsisisi na lumalapit sa iyo, nagpapasakop sa iyo, Panginoon, at ikaw lamang ang aming pinapapurihan, napaparangalan, Panginoon. Salamat sa gabay mo, sa presensya mo, Panginoon, sa walang sawang pagmamahal, sa walang sawang katapatan mo sa amin. Salamat po. Sa iyo lamang po lahat na mapulit parangal. In Jesus' name, Amen. Kaya maraming salamat po, Brother Edgar, Apology. Yan, siyempre kasama ko si Pastor Dom dito sa church. Pastor Nanding, siyempre kay Mama. At sa lahat po, no, na naka-join, hindi ko nakita, yung Ate Alma. Yan, sino po ba ang naka-join? Maraming salamat. Tayo pa magkita-kita muli bukas. Maraming salamat po. Glory to God, no? Not glory to me. Glory to God. Shalom and God bless po.